Magandang araw, Pilipinas, at isang mapagpalang tanghali din sa ating mga Novo Eciano at sa lahat ng mga manonood sa loob at labas ng ating lalawigan at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po ang inyong kaibigan, Shane Tarantino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Double P. Show. At makakasama rin po natin ngayong araw si Job. Magandang tanghali sa iyo, Jovi. Yes, na magandang tanghali sa iyo, Shane, at sa ating mga viewers. Ako po si Jovelyn Astero, ang inyong makakasama ngayong araw. Ang programang ito ay patuloy po natin ginagawang mas interesante sa paghahatid ng mahalagang impormasyon at balita kasama ang buong pwersa ng TV48 tuwing mga araw ng Miyerkules at Biyernes alas 12 ng tanghali. At bago nga tayo magbalik ang unang sigaw, bukod po sa magagandang sagala at magagarbong suotan na nakikita po natin ngayon. Dahil nga buwan ng Mayo, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng Santa Cruzan sa ating komunidad? Alamin natin ang iba't ibang sagot at reaksyon ng ating mga kababayan sa Pulso ng Bayan dito lamang sa ating segment na Kalye Survey. Boses ng mamamayan. Iba't ibang opinyon ng taong bayan. Ang gusto ko talagang Ating alamin sa Kalye Survey. Ako, ang mensahe ko nga sa Santa Cruz, ang dapat lang natin ituloy yan kasi tradisyon pa nung mula pa nung panahon ng Kastila. Kaya para sa akin, hindi dapat alisin. Ituloy lang kasi tradisyon niya. Kung ayan iaalis natin, parang mawawala na ng saysay yung panahon pa nung una pa. Nawawalan na nga ng saysay kasi ngayon sa mahal na araw nga hindi na nga ginaganap yung mga ilang araw na lang, 3 araw, hindi na dati nung araw kasi nung araw ang mahal na araw natin 1 linggo. Ngayon wala na, di ba, napakapangit. Kaya dapat lang para sa akin hindi ialis, ituloy-tuloy lang. Yung magaganap yung mga Flores de Mayo, ganyan. Ideally, ang Santa Cruzan kasi is to celebrate yung pagiging ina ni Maria, di ba? Kasi rain, nga yun Santa Cruzan, Flores de Mayo. So kumbaga in celebration dun sa pagiging ina ni Mama Mary. And yun ding Flowers of May, diba? So, ang kahalagahan niyan is we celebrate Christianity and also yung pagiging, di ba, pag May, Mother's Day. So, kasabay nung pag Flowers of May, tapos Mother's Day din. So, celebration din nung pagiging ina ni Maria. Yun nga lang, sadly, ay mayroong iba ngayon na hindi naiintindihan talaga kung ano yung essence, significance kung bakit meron tayong Santa Cruzan. Pero yung Santa Cruzan, ano talaga yan? Yung cross, di ba? Sinisignify niya na yung cross dapat kasama natin lagi araw-araw sa buhay natin. With of course, guidance ni Mama Mary bilang nanay natin siya. Kaya di ba, iniikot siya sa buong barangay to remind everybody na ito yung cross na dapat araw-araw kasama natin siya. Para sa mga kabataan na konting kasiyahan, ganyan. Sa pagka may nagaganap na kapistahan, ganyan. Tradisyon po ba ito? Yung tutusin po, tradisyon po ng ibang barangay, kapistahan sa St. Peter ka. Dati kasi nung araw ng bata ako, nakikita ko yun. Ngayon, hindi na. Pero kung gagawin niya yun, okay naman. Kaso, mas maganda kung umaga kasi para hindi makakaabala sa kalsada. Kasi pag dinaan ng mga katulad nung mga pasukan ng mga tao, estudyante, makakaabala. Kasi namamasada rin kami, kaya alam namin yun. Pero okay din siyang ibalik uli kung ganun nga maganda kung umaga. Mayo, itong Mayo. Maganda, may isang takusan para sa mga tao rin yun. Yung nila, tradisyon na yun Talagang tradisyon yun. Taon-taon yun. Para malaman nila kung paano nila makikilala yung paglapit nila sa Panginoong Diyos.
Yun ang pagkakaano ko sa kanila nung araw. Ay ngayon kasi hindi ko na alam dahil hindi na ako nakakapanood kasi. Santa Cruzan ay isang tradisyon ng mga Pilipinong Katoliko na ating ginaganap pagdating ng Mayo hanggang katapusan. Kaya po ang bawat isa ay nagdaraos ng ganito para kumbaga sa piyesta o ano maging masaya. Yung Santa Cruz natin ngayon okay naman na. Yung parang dating gawin, ganun din yung ginagawa. May mga Reyna Elena, may mga ganun. Tradisyon na Pilipinas. Tulad sa Santa Cruzan is talagang nakagisa na siya ng mga tao. Hindi siya pwedeng mawala sa mga tao dahil simula pa lang panahon pa nga rin ng Kastila at siya nagsimula na para sa mga tao, para mahikayat ang mga tao mulat sa ating mga magagandang alitutunin at magagandang bagay din na dapat gawin at manalig lang sa kanya at manalig at siya ating dalhin sa ating mga puso, yon at bilang pagbabago sa ating buhay. At yun lang po yung aking masasabi. Boses ng mamamayan, Gusto ko sana yung bilang estudyante. iba't ibang opinyon ng taong bayan. Ang gusto ko talagang Ating alamin sa Kalye Survey. Ayan po, at atin pong narinig ang iba't ibang saloobin po ng ating mga kababayan. At malinaw na ang Santa Cruzan ay hindi lang, syempre, Jovi. Makikita natin yung magandang kasuotan, pagrampa, at ito po ay isang tradisyon na po na nakagawian para po makita po natin o simbolo ng ating malalim na pananampalataya at syempre, ito na rin ay simbolo rin ng pagkakaisa ng ating komunidad. Yes, tama ka dyan. Kaya naman ito ay napaka-mahalagang tradisyon sapagkat pinatubay nito ang pananampalataya ng bawat Kristiyano. Kaya naman sana nga po ay marami pa rin naman sa ating mga lugar dito ang talagang nagsasagawa ng Santa Cruzan. Pero never ko naranasan yan na maging Reyna Elena, ganyan. Kasi yung mga magaganda talaga ang pinipili dyan, ano, Hindi saka naman. mga maamo ang Meron din mukha. Meron din Oo. mga Reyna Elena na talagang, merong mga oldies na naging Reyna Elena. Oo. Depende Marami. yun sa nagiging hermano o hermana o yung naging presidente doon sa komunidad. Sa At simbahan. kung sino ang kanyang kukunin o pupusuan para maging Reyna Elena. At, meron ko pa sasabihin, Jovi? Wala na. Atin po ang ating Kalye Survey. Huwag po kayong bibitiw dahil susunod naman po ang ating balitang Unang Sigaw. Mula sa bulwagang pambalitaan ng himpilang TV48, ang mga maiinit na mga balitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo ni Philip Double P. Bixio kasama sina Shane Valentino, Amber Salazar. Narito na ang balitang Unang Sigaw. At sa ulo ng ating mga balita, trabaho sa K-12 graduates. Civil Service Commission muling nagpaalala ukol sa entry-level position sa gobyerno. Sa regional news, gumuhong gusali sa Angeles, dati nang ipinahinto ng DOLE. At sa iba pang balita, dagsaan na enrollment at school supplies nagsimula na. Sa Bantay Krimen, sensitibong balita, higit 50,000 pesos na pesong sigarilyo isinuko at nakumpiska sa Nueva Ecija. At sa ating viral news, Twinkling Manila Paper, libong mensahe ng pagmamahal para sa bagong graduate. Sa ating trivia, Pilipinas, unang nagpaandar ng telebisyon sa Timog Silangang Asya.
At narito na nga po mga balita sa oras na ito. Trabaho sa K-12 graduates, CSE muling nagpaalala ukol sa entry-level position sa gobyerno. Trabaho sa K-12 graduates ang muli pong ipinaalala ng Civil Service Commission sa mga lokal na ahensya ng pamahalaan. Sa ilalim po ng CSE Resolution number 2500229, formal nang pinahihintulutang mag-apply sa gobyerno ang mga nakatapos ng grade 10 at grade 12. Dahil po dito, nagbubukas na ang pinto ng mas magandang kinabukasan para sa ating mga kabataan. Maaari na silang makapasok sa mga clerical positions tulad ng office staff, data encoder o administrative aid. Kaya naman nagpahayag ng labis na kagalakan ng iba't ibang reaksyon ng mga lokal na komunidad ukol po sa magandang balitang ito. Kaugnay nito, nakisa rin ang Department of Education o DepEd sa pamumuno ni Secretary Sani Angara upang gabayan ng mga mag-aaral. Ayon sa kanyang pahayag, bukas na ang oportunidad sa serbisyo publiko sa pamamagitan ng 2026 Civil Service Exams para sa mga qualified senior high school at TechPop graduates. Patuloy niyang pinalalawak ang mga pagkakataong ito sa ilalim po ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at ng Bagong Pilipinas. Malaki ang positibong epekto ng bagong polisiyang ito, partikular na sa nahihirapang magpakolehyo. Samantala, hininga naman natin ang opinyon ng ilang mga mamamayan upang malaman ang kanilang saloobin sa usapin. Para sa mga ilang magulang, isang malaking tulong po ito at ginhawa para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Okay lang. Okay lang yun. Mainam yun para masanay na sila kaagad. Buhay pa yung magulang nila. Alam na, makikita mo na yung anak mo kung saan patungo. Bukod po dito, positibo rin ang tingin ng mga kabataan sa maagang pagtatrabaho. Mas okay po yung gano'n na hindi lang po tayo basta sa, hindi yung mga student po, hindi lang po sila basta sa mga fast food na pupunta, hindi lang po sa mga sales clerk, ganun po. Mas okay po na na-experience po nila yung ibang trabaho, especially po yung may kinalaman po kung ano yung nangyayari sa paligid natin. Ayun po. Ngayon pa man, nagpaalala po ang komisyon na kailangan pa rin matugunan ng mga aplikante ang iba pang kwalifikasyon sa trabaho. Kasama na nga po dito ang pagkakaroon ng angkop na pagsasanay, sapat na karanasan at tamang eligibility. Bukod dito, kailangan pa rin pumasa sa Career Service Examination sa professional level upang makakuha ng permanenteng item. Ang pagsusulit na ito po ay regular na binubuksan ng CSE para sa mga aplikanteng may edad na 18 taong gulang pataas. Kung wala pang eligibility, maaari pa rin silang pumasok sa pamamagitan po ng Contract of Service o Job Order. Depende ang mga ito sa mga bakanteng slot ng mga lokal na ahensya ng gobyerno. Para sa iba pang detalye, basahin ang buong kopya po ng resolusyon sa Civil Service Commission official website. Sa regional news, gumuhong gusali sa Angeles. Dati nang ipinahinto ng DOLE, isisigaw sa report ni Carmel Joy Miguel. Malaking pinsala ang idinulot ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga matapos itong biglaang bumagsak noong nakaraang linggo. Bago ang insidente, nagpalabas na noong September 2025 ng Work Stoppage Order ang Department of Labor and Employment o DOLE laban sa gusali. Ayon kay DOLE Region 3 Director Geraldine Panlilio, ipinatupad ito dahil sa mga paglabag ng kontratistang Golden Years Construction and Steelworks. Nang mag-inspeksyon ng mga labor inspector, hindi sila pinapasok sa site, kaya agad na lang ipinasara ang proyekto noon. Bukod dito, may ulat din na hindi binabayaran ng kumpanya ang mandatory benefits tulad ng Social Security System o SSS at PhilHealth. Maliban pa rito, nakitaan ng site ng kakulangan ng personal protective equipment tulad ng hard hats at boots. Wala ring safety officer sa lugar at may problema rin sa scaffolding at sa linya ng kuryente roon. Matapos ang isang buwan, sumunod naman ang kumpanya sa mga patakaran, kaya tinanggal din ng stoppage order. Dahil sa trahedya, sinuspinde nitong Martes, May 26 ni DOLE Secretary Francis Tolentino si Panlilio. Isinailalim sa isang buwang preventive suspension ang direktor upang bigyang daan ng isang transparent investigation sa naganap na pagguho.
Ito'y matapos makumpirma ng mga otoridad na 4 ang nasawi at 17 katao pa ang hindi nakikita matapos ang insidente. Samantala, mabilis na nagpaabot ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga apektadong manggagawa at sa kanilang mga pamilya. Sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na magbibigay sila ng tig 10,000 pesos cash relief assistance para sa mga biktima. Mayroon ding sustainable livelihood assistance na nakalaan para sa mga pamilyang nawalan ng hanap buhay dahil sa trahedya. Nagkaloob na ang DSWD Field Office 3 ng paunang tulong na nagkakahalaga ng higit 445,000 pesos para sa mga pamilya. Kabilang sa mga ipinamahagi ang family food box, hygiene kits at ready-to-eat food para sa kabuuang 34 na individual. Nagbigay rin ang ahensya ng transportation assistance para sa mga manggagawang nais nang umuwi sa Bulacan at sa Bicol. Para sa mga nasawi, magbibigay ang pamahalaan ng 50,000 pesos burial assistance sa pamamagitan ng isang guarantee letter. Sa kasalukuyan, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DOLE sa SSS at Employees Compensation Commission upang malaman ang iba pang pananagutan ng kumpanya. Ako po si Carmel Jo Miguel, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw. At sa iba pang balita, dagsahan sa enrollment at school supplies, nagsimula na. Isisigaw ni Elsa Navallo. Nagsimula nang dumagsa ang mga magulang at mag-aaral sa mga paaralan para sa enrollment kaugnay ng nalalapit na pagbubukas ng klase. Kasabay nito, naging abala rin ang mga pamilya sa pagbili ng mga pangunahing school supplies tulad ng mga bag, kwaderno, uniforme at iba pang gamit sa pag-aaral. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, patuloy pa rin naghahanda ang maraming magulang upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga anak sa paaralan. Makikita sa mga tindahan at pamilihan ang pagdami ng mga mamimiling bumibili ng mga kagamitang kailangan para sa bagong taong panuruan. Samantala, inaasahan ng mga paaralan ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga magpapatala habang papalapit ang unang araw ng klase. Ipinapakita nito ang patuloy na pagpapahalaga ng mga pamilyang Pilipino sa edukasyon bilang mahalagang hakbang tungo sa mas magandang kinabukasan ng kabataan. Elsa Navallo para sa Balitang Unang Sigaw. Sa Bantay Krimen, babala po sa mga manonood, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak dahil sensitibong balita po ito. Higit 50,000 pesos na peking sigarilyo isinuko at nakumpiska sa Nueva Ecija. Isisigaw sa report ni Clarissa de Guzman. Mahigit 50,000 pisong halaga ng pekeng sigarilyo ang isinuko at nakumpiska ng pulisya sa Nueva Ecija. Ito ay bunga ng pinaigting na kampanya ng Nueva Ecija Police Provincial Office laban sa mga ilegal na produktong tabako. Isinagawa ang mga operasyon noong May 21, 2026 sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Ang magkakahiwalay na operasyon ay ginawa ng mga himpilan ng pulisya sa Caranglan, San Isidro, Aliaga, Gimba at Nampikuan. Dahil sa mga operasyong ito, naisuko at nakumpiska ang iba't ibang uri ng pekeng sigarilyo. Umabot sa kabuang 50,655 piso ang halaga ng mga nakuhang kontrabandong sigarilyo. Patuloy naman ang kampanya ng pulisya upang sugpuin ang bentahan at distribusyon ng mga pekeng produkto sa lalawigan. Ako po si Clarissa de Guzman para sa Balitang Unang Sigaw. Ating viral news, Simpleng Manila Paper, libong mensahe ng pagmamahal para sa bagong graduate. Simpleng Manila Paper lamang ang sumalubong kay Mary Joy G. Bautista sa araw ng kanyang pagtatapos, ngunit ito ang naging isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang selebrasyon. Sa panahong uso ang malalaking tarpaulin at magagarbong handaan tuwing graduation, pinatunayan ng kanyang karanasan na hindi kailangang maging mamahalin ang pagdiriwang upang maging makahulugan. Nagtapos si Mary Joy ng kursong Bachelor of Secondary Education sa Trinidad Municipal College sa Bohol.
Sa halip na engrandeng dekorasyon, isang handmade congratulatory message ang inihanda ng kanyang pamangkin at mga pinsan. Ang simpleng likhang ito ang nagbigay ng kakaibang saya sa kanyang espesyal na araw. Kasama ng payak na salo-salo na may take-out na pagkain at ilang soft drinks, naging sentro ng selebrasyon ng naturang Manila paper. Higit pa ito sa isang deklarasyon para kay Mary Joy, simbolo ito ng pagmamahal, oras at pagsisikap ng kanyang pamilya. Others may have beautiful tarpaulins for their graduation, but mine came in a simple Manila paper made by my niece and cousins, Anya. It may not look grand to others, but for me, it was one of the most special parts of my celebration because it was made with genuine love and effort, dagdag pa niya. Ayon kay Mary Joy, mas mahalaga ang taus-pusong suporta kaysa mamahaling regalo. Ang simpleng mensahe mula sa kanyang mga mahal sa buhay ay nagsilbing paalala na marami ang naniniwala sa kanyang kakayahan. Binahagi rin niya na kadalasan, ang pinakamakabuluhang alaala ay nagmumula sa mga simpleng bagay. Bagamat ordinaryo lamang ang isang Manila paper sa paningin ng iba, naging napakahalaga nito para sa kanya. Sometimes, the simplest things carry the deepest meaning. The handwritten Manila paper reminded me that I am surrounded by people who truly support and celebrate my dreams. No expensive decoration could ever replace the warmth, pure intentions, and happiness behind something made from the heart, dagdag pa niya. Dahil dito, lalo niyang pinahalagahan ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya. Ang kanilang simpleng paraan ng pagbati ay nagbigay ng inspirasyon at lakas para sa susunod niyang mga pangarap. Nagpasalamat din si Mary Joy sa kanyang lola at buong pamilya. Sila ang naging katuwang niya sa bawat pagsubok habang tinatapos ang kanyang pag-aaral. Dahil sa kanilang gabay at sakripisyo, natupad niya ang mithiin na makapagtapos ng kolehiyo. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala na ang tunay na halaga ng tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng handaan o ganda ng dekorasyon. Sa halip, makikita ito sa pagmamahal at suporta ng mga taong nananatili sa iyong tabi mula simula hanggang dulo. Para kay Mary Joy, ang isang simpleng Manila paper ay hindi lamang piraso ng karton. Ito ay naglalaman ng libong mensahe ng pagmamahal na habang buhay niyang babaunin. At sa ating trivia, Pilipinas unang nagpaandar ng telebisyon sa Timog Silangang Asya. Isisigaw ng ating student intern mula sa CELSU, Abby Mati. Alam mo ba na ang Pilipinas ang unang bansa sa Southeast Asia at ikalawa sa buong Asia na nagkaroon ng regular TV broadcast? Ayon sa history na tala sa artikulo sa DBpedia noong October 23, 1953, nag-broadcast ang Dizzy AQTV, Channel 3 ng Alto Broadcasting System. Hindi ito binasta o experiment lang. Ito ay opisyal na programa na pinanood ng mga tao sa Manila at kalapit lugar. Ang Japan ang unang bansa sa Asia na nag-broadcast noong early 1953 at sumunod ang Pilipinas ilang buwan lang pagkatapos. Kaya kahit maliit lang ang bansa na nasa frontline ng Pilipinas sa broadcasting sa Asia, bago pa ang ilang European countries, wala pang regular TV broadcast noong una. Ako po si Abigail Pulayan, CLSU student intern para sa Balitang Unang Sigaw. UP Novo Ecijanos, binuksan na ang registration para sa RESET 2026 sa lungsod ng Cabanatuan. Opisyal na po binuksan ng UP Novo Ecijanos ang maagang rehistrasyon para sa review for College Entrance Test o RESET 2026 na gaganapin po mula May 30 hanggang June 1, 2026 dito po sa lungsod ng Cabanatuan. Layunin ng 3 araw na masinsinang review program na gabayan ng mga estudyante sa paghahanda para sa darating po na pagsusulit sa pagpapatala sa mga nangungunang universidad sa bansa. Ayon po sa organisasyon, limitado lamang ang mga slot para sa nasabing programa. Kaya pinapayuhan po ang mga interesadong aplikante na magparehistro na ng maaga upang makuha ang mas mababang halaga ng early registration fee. Maaari rin magparehistro ang mga mag-aaral sa pamamagitan po ng pag-scan sa QR code na nasa opisyal na poster o sa pagbisita po sa link na makikita po sa inyong mga screen. Maaari rin pong bisitahin ng mga aplikante ang opisyal na pahina o page ng UP Novo Ecijanos para sa mga karagdagang inanunsyo at regular na update ukol sa kaganapan.
Ilang bahagi ng Tarlac at Nueva Ecija makararanas ng panandaliang brownout sa May 29. Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines na makararanas ng panandaliang pagkawala ng supply ng kuryente ang ilang bahagi ng lalawigan ng Tarlac at Nueva Ecija na darating na Biyernes, May 29, 2026. Ayon sa advisory ng NGCP, hahatiin sa dalawang schedule ang gaganaping momentary power interruption. Unang mawawalan ng kuryente sa umaga mula alas 8 hanggang alas 8:30 at susundan ito sa hapon mula alas 4:30 hanggang alas 5. Apektado ng nasabing brownout ang mga lugar na nasasakupan ng Tarlac 1 Electric Cooperative Incorporated at gagamitin ang 30 minutong patay-sindi ng kuryente upang bigyang daan ang mga teknikal na aktibidad sa kahabaan ng Concepcion Camiling 69 kilovolts line, pati na rin ang iba pang mga gawaing pagpapabuti sa loob ng substation na mismong hiniling ng pamunuan ng Tarlac 1. Nilinaw ng ahensya na ang kooperatiba ng kuryente ang magpapasya at magtutukoy kung aling mga tiyak na barangay o bayan ang makararanas ng interruption. Gayunpaman, tiniyak ng NGCP na gagawin nila ang lahat ng makakaya upang matapos ng mas maaga ang mga pasilidad at maibalik agad ang normal na daloy ng kuryente bago o sa mismong itinakdang oras. Mga diskwento na abot naman sa 70% abangan sa 3-day sale ng SM Mega Center Cabanatuan mula May 29 hanggang 31. Magandang balita po ito para sa mga nagtitipid na shoppers. Makakasa ng malawakang 3-day sale ang SM Mega Center Cabanatuan mula ngayong May 29 hanggang May 31. Sa loob po ng 3 araw, babagsak po na hanggang 70% po ang presyo ng mga bilihin sa mga sumasaling tindahan sa loob po ng mall. Sakto ito para sa mga magulang at estudyante na naghahanda rin po para sa nalalapit na pasukan dahil bagsak presyo ang mga sapatos, bag, damit at mga gamit sa eskwela gaya ng notebook at yung mga panulat. Bukod po sa gamit pang eskwela, may mga diskwento rin sa mga cellphone, headphones, charger, appliances sa bahay at mga grocery items. Dahil 3 araw lang ito at inaasahang dadagsain ng mga tao, pinapayuhan ng mga mamimili na maglista na ng kanilang mga bibilihin at pumunta ng mas maaga para makaiwas po sa siksikan at maubusan na rin ng stocks. At tayo na nga magbasa, Jovi, ng ating mga mensahe. Go ahead. Mula kay Zane Samson, laking bagay kung mawawala yung 12% VAT sa kuryente. Abay, oo. Malaking bagay yan, Jovi. At ito ay kaugnay doon sa isinusulong ni Senator Mark Coleta. Mark Coleta. Ayun, Senator Mark Coleta na mawala itong 12% VAT sa kuryente. Malaking bagay yan para sa mga mahihirap na ating mga kababayan dahil yan po ang matitipid nga naman o makukuha po dyan, kanila po namang mailalaan para sa mga pangunahing pangangailangan. At mula kay Elvira Pajarillo Bumanlag, congratulations sa iyo at sa mga magulang mo na nagsakripisyo para makatapos ka sa pag-aaral mo. Ito na may patungkol sa anak ng mag-asawang magsasaka, no, nagtapos na summa cum laude sa CPSU. So, congratulations. Actually, Michelle, sa napakaraming kwento, istorya ng mga nagsisipagtapos ngayon sa kolehiyo ang talagang iginapang ng kanilang mga magulang. Kaya naman, ang sarap sa pakiramdam talaga, Michelle, na may mga ganito tayo mga pagkataon na na-feature dito sa ating mga balita. Dahil ito ay nagsisilbing inspirasyon ng mga kabataan ngayon. Oo, at iba nga sa message nandun ni Gov. Oyi, diba? Sa kanilang graduation, talagang inuri rin ng ating Governor Oy Umali ang kanilang mga magulang. Dahil yung success ng kanilang mga anak ay ganun din, tagumpay din nila bilang mga magulang. At galing kay Jane Ju, dapat sa ganyang edad namamahinga na lang si tatay sa bahay, ngunit sa kahirapan ng buhay hindi natin maiiwasan na kahit may edad na tayo, kailangan natin makipagsapalaran para matawid ang pang-araw-araw. Ito ay patungkol sa isang tricycle driver, Miss Shane, sa San Leonardo na tinulungan ng isang grupo ng mga
magkakaibigan dahil nakalaglag na yung kalahati yung sidecar doon sa Pilapil, doon sa Kabukiran. At mainam naman at may nakakita po. Although hindi naman siya totally nahulog, pero syempre, yung matanda ay nahihilo, no? Nahihilo that time, kaya hindi niya talaga may aangat yon at maaaring hindi rin siya makababa ng sasakyan dahil nanghihina at nanginginig itong matanda. Sobrang tindi na rin kasi ng init, Jovi, Oo. hindi natin maiiwasan. Kaya nga pinapayuhan ng DOH, gayon din ng ating PHO na magbaon o uminom ng mahigit sa 8 basong tubig para nang sa ganon, hindi tayo ma-dehydrate sa sobrang tindi ng init. Alam mo, umaga pa lang kahit nakaligo ka na, Jovi, Oo. di ba tumatagak na Pawis yung agad. pawis agad. So, ganyan po ang init. Sabi nga ng DOST Pag-asa, ito na rin yung ating last week hanggang ngayong week, yung pinakamatinding heat index na nararanasan natin dito sa ating bansa. So, ingat po ang lahat. Galing kay Danik de la Cruz, thank God nakauwi ka ng ligtas sa owner mo after ng 1 year and 5 months. It's amazing. Ito ay tungkol sa alagang aso, Miss Shane, ano? 1 year and 5 months Ang daw tagal. itong nawala. Oo. Pero ang aso ay kusang umuwi, Miss Shane, doon sa bahay nila. At ang kagandahan pa nito ay talagang yung aso ay nag-abang talaga sa gate para makilala siya ng kanyang mga amo. At madaling siya nakilala kasi bulag yung isang mata ng aso. Kaya nakilala siya. Pero hindi nila akalain, malamang, Oo, na di uuwi talaga. pa. Sa Hindi sobrang tagal na to, na yung way pa rin, di ba? Na maibalik sa kanila. Kaya Sana all dapat pusang thanks God na bumabalik. lang itong Oo. may-ari. Buti alam pa niya, no? Talaga. Amazing. Galing kay Michael Manalo, may CCTV dyan kaso walang ilaw. Dapat lagyan ng ilaw lahat ng poste dyan. Patungkol ito sa yung sa daan, kalsada, dyan sa Lourdes, Sa Cabanatuan Lourdes. City. Na lahat ng mga motorista na bumabaybay po dyan sa daan na yan ay pinag-iingat dahil meron pong insidente dyan na nanakawan ng pera at cellphone. Hold up? Na-hold up. Oo. Na-hold up ng alas 10 hanggang alas 10:30 ng gabi. So, ingat po ang lahat sa lahat ng mga dumadaan po dyan sa gawi po ng Lourdes, Cabanatuan City. Di umano na hinold up siya. Kung may CCTV naman dyan sa lugar na yan, so sana na-i-check para ma-locate them kung sakali. At sana bantayan din. At saka sana dapat lagyan, mailawan. Oo. Kasi sa mga madidilim na lugar na yan, dyan talaga umaatake. Target nila yan. Hold up. Ayan. Remain. So, para maiwasan po ito. May mensahe pa po ba? Wala na. Go ahead, Jovi. At yan po mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Ako pong muli si Jovelyn Astero. At ito pong ating programa ay hatid sa atin ng DPTV System and Technology. At ako naman po si Shane Tolentino. Sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Double P. Show. At nakasama rin natin sina Carmel, Teresa, Amber, Elsa, student intern natin na si Abby Humadil, ating tech team, admin, editors, cameraman, and driver. Sa mga taga-subaybay po natin, makita-kita po tayo muli sa araw po ng Biyernes. At kami po ang inyong mga kaibigang tagapagbalita at kakwentuhan dito lamang po sa ating programang Double P